Good morning po sa ating lahat. Ayan, araw ng Sabado na naman po. So medyo maulan po ang panahon. So kaya po maaga po tayo nagising para maggulay-gulay na ilang salita. So pag-usapan na po natin ngayon ang patungkol po sa maraming bagay patungkol po sa mag-asawa. So bakit nga ba na maraming mag-asawa na naghihiwalay? So ano po ang kadahilan? Una po ay yung kanilang relasyon. No? So nakakalungkot nga lang po, no? Sapagkat ang mag-asawa is sila'y nagpasya para magsama. Ano po? Pero nauuwi din sa paghihiwalay. Ano po ba? Kung titingnan nga po natin ang talata ng Marcos, basahin po natin ang Mark 10 verse 7, ito po ang sinasabi. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at sila'y magsasama. Sila'y magsasama ng kaniyang asawa. So, yun nga po. Nagpasya sila magsama. Ayon po sa Mark 10:7. No? Subalik, bakit nauuwi sa paghihiwalay? Sa maraming kadahilanan. Una po, marahil hindi pa po ganong kahanda yung kanilang pagsasama. So sa kultura po ng Hudyo, bago po sila magsama ay naghahanda yung lalaki ng 1 year or higit pa. Lahat po inihahanda, ang kabuhayan at marami pang iba. So kaya po pag dating po ng pagsasama nila ay talaga pong nakaprepare ng lahat, no? So yan po siguro ang ilan sa kadahilanan. Nagsasama ng padalos-dalos, hindi handa. So kaya nauuwi po sa hiwalayan. Kasi ang design ng Diyos ay ang pinagsama ay huwag paghiwalayin. Sabi po sa Mark 10 verse 9, ito po sinasabi. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Amen. So, kaya po mahalaga na dapat ang relasyon ng mag-asawa ay pinaghahandaan. So, kaya nga po, una may courtship. Ano po? Merong paghahanda. So sa mga bagay na iyon ay doon dapat may prepare ang plano. Ano po? Pero nangyayari pa rin. So kapag nagsama na, doon na po nagsisimula. Una po yung pag-uugali ng isa't isa ay doon po lalabas pag nagsasama na sila. So kaya napakahirap po, no? Maliban na ang Diyos ang iyong kinikilala sa pagsasama ay magiging maayos talaga. So nakakalungkot po. Kaya dapat naunawaan natin ang salita. Kaya nga po sa lahat ng bagay ang salita ng Diyos ang pinakamahalaga, sapagkat dito nakapaloob ang mga bagay sa buhay natin sa lahat po ng ating pinagpapasyahan. Ano po? So bago po tayong pumasok sa isang bagay na relasyon ay dapat alam natin ang mga bagay-bagay na mangyayari din sa loob. Amin ho ba? So para hindi po magkaroon ng problema, magkaroon ng gusto. Ano po? Dito po nagsimula yung paghihiwalay, sapagkat yung kahandaan ang pinakamahalaga po. Kahandaan ng isang relasyon. Ano po, yung pera, yung kayamanan po na gagamitin nyo. So siyempre po dapat meron po kayong sinimulan at pauula rin ninyo. Pangalawa po, sa lalaki naman po, kadalasan po nagbabago rin yung lalaki sa may bisyo. Isa pa yun, isang dahilan din po yung bisyo, no? Na hindi maiwanan. So sapagkat hindi po siya ganong kahandaan at kulang sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga po na may salita ang tunay po at
inuunawa mabuti kung anong kalooban ng Diyos para maging maayos ang pagsasama ng asawa. Sapagkat ang design ng Diyos ay huwag paghiwalayin ang dalawang pinagsama ng Diyos. Amin ho ba? So nawa po ay sa kunting pagbabahagi na ito ay suriin natin at balikan natin ang talatang ito, aralin natin kung ano po talaga yung nakapaloob sa Biblia sa pamamagitan po ng pag-aasawa. So magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po kayo sa mga salita.